Kamakailan lang ay may isang malungkot na kwento ang kumalat sa social media at umabot ito ng million views sa TikTok. Tungkol ito sa isang lalaking nagngangalang Pang Mao na may alias na Fat Cat na handang mamuhay ng mahirap alang-alang sa kasintahan para pakasalan. Si Pang Mao na may tunay na pangalang Lu Ji ay isinilang sa Hunan Province of China noong 2003 at mula sa mahirap na pamilya. At noong 2022 ay nakilala niya si Tanzu na ipinanganak noong 1997 sa Chongqing, China sa pamamagitan ng mobile game na Honor of Kings. Si Pang Mao na 21 taong gulang ay isang gamer na mula sa China. Siya'y natagpo ang patay sa ilalim ng tulay ng Yangtze sa Chongqing. Ang trahedyang ito na kwento ng kanyang pag-ibig ay pumukaw ng simpatya mula sa Chinese at Indonesian, maging sa Pilipinas. Nabatid na 2 taon nang nakikipagrelasyon ang binatang si Pang Mao kay Tanzu na 27 taong gulang naman. Sa buong relasyon nila, handang magsumikap si Pang Mao para mapangasawa ang babaeng 2 beses pa lang niya nakikita. At kahit na siya ay nakatira sa malayo, si Pang Mao ay regular na nagpapadala ng pera kay Tanzu. Dahil si Tanzu ay paulit-ulit na humihingi ng pera sa kanya sa ilalim ng iba't ibang pagpapanggap at pagkukunwari. At ang pangunahing pinagkukunan ng kita ni Pang Mao ay ang paglalaro niya online para sa ibang tao o tinatawag na game boosting. At ang perang nakolekta niya sa kanyang pagsusumika bilang isang gamer sa loob ng 2 taon ay hindi bababa sa 500,000 yuan o halos umabot ng 4 million sa peso. At kahit na ilang araw bago siya natagpo ang patay, ay nagawa pa rin niyang ipadala kay Tanzu ang huling halaga na meron siya, na 66,000 yuan o 500,000 sa peso. Ngunit ang nakakalungkot lang ay ang perang nakolekta ni Pang Mao sa nakalipas na 2 taon ay kadalasang ginagamit ni Tanzu para tustusan ang kanyang maluhong pamumuhay. Kahit na ang kapalit noon ay handa si Pang Mao na mamuhay ng mahirap para mabilis na mapakasalan si Tanzu. Dahil sa pangyayari, narinig ng mga netizens mula sa iba't ibang bansa ang malungkot na kwento ng buhay ni Pang Mao, maging sa Pilipinas. Marami ang mga Chinese ang dumagsa upang ilagay ang pagkaing McDonald's at mga bulaklak sa tabi ng tulay, kung saan tinapos ni Pang Mao ang kanyang buhay. Ngunit sino nga ba si Pang Mao na may alias Fat Cat na naging viral sa TikTok ang buhay pag-ibig? Hayaang may kwento ko sa iyo. Si Pang Mao ay isang binata na mula sa Yunnan Province of China. Ipinanganak siya noong March 2003. Siya'y kasalukuyang 21 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang online gamer. At ang pangalang Fat Cat ay ang palayaw niya na ginagamit para sa kanyang account. Ayon sa okezone.com, nagsumikap si Pang Mao at ibinibigay ang lahat ng kinikita niya sa kanyang trabaho kay Tanzu, ang babaeng mahal niya. Sinasabing handa siyang magtrabaho para makalikom ng pera para matulungan si Tanzu na magbukas ng isang flower shop business at handa pa siyang magbigay ng daan-daang milyon para dito. Karamihan sa pera ni Pang Mao ay kay Tanzu na uuwi. Handa siyang mamuhay ng mahirap sa pamamagitan ng pagtitipid sa kanyang sarili. Bumibili siya ng pagkain na hindi niya mga gusto upang makabawas sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Nabatid na araw-araw kumakain ng gulay si Pang Mao at gumagastos ng 10 yuan o halos 80 pesos. At ayon sa palitan ng mga mensahe ng dalawa, nagkasundo sina Pang Mao at Tanzu na magpakasal noong May 2024. Gayunpaman pagsapit nitong April 2024 ay biglang nakipaghiwalay si Tanzu kay Pang Mao na nagsasabing di umano ay wala na siyang nararamdamang pagmamahal sa binata. Ngunit desididong iligtas ni Pang Mao ang kanilang relasyon kaya naglakbay siya mula Yunnan patungong Chongqing. Ngunit tinanggihan ni Tanzu ang kanyang mungkahi na manirahan sila ng magkasama. Kaya kinakailangan ni Pang Mao na umupa ng bahay ng mag-isa sa Chongqing. Sinabi pa nga ng kapatid ni Pang Mao na sa unang pagkakataon na nagkita sina Pang Mao at Tanzu ay hindi nagustuhan ni Tanzu ang itsura ng kanyang kapatid. At labis na nalungkot si Pang Mao. Dahil dito ay umiyak siya ng magdamag.
At higit pa doon, ang dakilang pagmamahal at sakripisyo ni Pang Mao ay hindi nasuklian ni Tanzu at ninais ng dalaga na makipaghiwalay at nakipagrelasyon sa ibang lalaki. At hanggang isang araw ay gusto ni Pang Mao na bumili ng pagkain sa McDonald's. Pagkatapos ay tinawagan niya si Tanzu at humingi siya ng pera dito para makabili ng pagkain. Ngunit tumanggi si Tanzu na padalan siya ng pera at sinabi pang maglaro na lang siya para kumita ng pera. Sinasabing sa mga oras na yon ay naibigay ng lahat ni Pang Mao kay Tanzu ang kanyang natitirang 66,000 won o lagpas sa 500,000 sa peso. At bukod sa perang yon, ay pinadalhan niya ng 760 pieces na mga bulaklak si Tanzu bilang paggunita sa ika-160 days ng kanilang relasyon. Ngunit ang lahat ng yon ay baliwala lang kay Tanzu. At dahil sa sobrang sakit na naramdaman ni Pang Mao sa pangyayari, ay pinili niyang wakasan na lang ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon niya sa Shibanpo Yangtze River Bridge sa Chongqing. Sinasabing hinubad niya ang kanyang sapatos sa tulay at saka tumalon. Natagpuan ang katawan ni Pang Mao makalipas ang 12 araw, matapos na may ulat ng kanyang pamilya na siya'y nawawala mula noong April 11, 2024. Kinumpirma ng kapatid na babae ni Pang Mao na hindi na halos makilala ang bangkay ng kanyang kapatid nang matagpuan nila ito. Pagkatapos ay iniulat naman ng nakatatandang kapatid ni Pang Mao na noong April 3, 2024, ang kanyang nakababatang kapatid ay na-cremate na. At sa mga oras na yon ay naniniwala ang kapatid ni Pang Mao na si Tanzu ang responsable sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Sinabi ng kapatid na babae ni Pang Mao na ang kanilang pamilya ay magsasampa ng kaso laban kay Tanzu. At kinumpirma niya na ipinasa na nila ang kaso sa isang pangkat ng mga abogado. At sinabi din nito na lubos ang pasasalamat ng kanilang pamilya sa mga taong handang maging saksi sa korte. Bagamat nagpapatuloy pa rin ang kasong ito, ang katotohanan na si Pang Mao ay kusang nagbigay ng pera kay Tanzu at may potensyal na maging komplikado ang legal na proseso. Noong unang bahagi ng buwan ng May 2024, ang Fat Cat incident ang nangungunang trending topic sa listahan ng hot search ng Weibo. At pagsapit ng May 3, 2024, maraming mga residente ng Chongqing ang nagsimulang magtipon sa tulay ng Shibanpo Yangtze River upang makiramay sa pagpanaw ni Pang Mao. Marami ang naantik sa istorya ng mapait na sinapit ng buhay niya. Ang mga tao ay naglagay ng mga bulaklak, mga pagkain tulad ng McDonald's at bubble tea sa site, na inspirasyon sa profile picture ni Pang Mao bilang Fat Cat, na nagsasabing ayoko ng gulay, gusto ko naman ng McDonald's. Ang quote na ito ay pinaniniwalaan na ang kanyang huling hiling at huling frame sa kanyang larawan sa profile sa WeChat. At noong gabi ng May 3, ang kapatid na babae ni Pang Mao na nag-aalala tungkol sa lumalaking kasikipan at pagkagambala sa trapiko ay nag-live streaming upang hikayatin ang mga netizens na iwasang umorder ng take-out at dalin sa tulay. Dahil ang Beijing News ay nagsabi na ang paggamit ng pagkain sa paggunita sa namatay na si Pang Mao ay mali at pag-aaksaya. Sa halip ay hinihimok nila ang mga tao na gunitain ang namayapa sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng mga bulaklak sa tulay. Ngunit marami pa rin mga netizens ang nagpa-deliver ng pagkain or take-out at ipinahatid ito sa Chongqing Yangtze River Bridge bilang pakikiramay nila kay Pang Mao. Subalit natagpuan ng mga netizens na ang ilang mga i-deliver na pakete o box ng mga pagkain ay walang laman, walang pagkain o inumin sa loob. Sa ilang mga pangyayari, ang bubble tea ay pinalitan ng plain water na nagdulot ng galit sa mga netizens. Bilang tugon sa sigaw ng publiko, 5 tatak ng mga pagkain ang sangkot sa insidente, kabilang ang Chapanda, Migzu Ice Cream and Tea Wallis, New Yobo at Su Xiao Xiao Snail Noodle. At sila'y nagbigay ng paumanhin sa publiko. Inihayag nila ang iba't ibang mga hakbang sa pagpaparusa laban sa mga lumabag na tindahan, kabilang ang pansamantalang pagsasara, pagsuspinde ng mga operasyon at pagwawakas ng mga kontrata.
Bukod pa rito, nangako sila na ganap na ire-refund ang binayad para sa mga apektadong orders at magbibigay ng 10 beses na halaga o presyo ng produkto bilang kabayaran. Higit pa doon ay inihayag ni Cha Panda at Wallace ang pagpapaalis sa mga empleyadong sangkot sa insidente. Nauna lang nagbigay ang Cha Panda ng 1 million Chinese won na donasyon sa Sichuan Youth Development Foundation sa pangalan ni Pang Mao. At ito ay katumbas ng halos 8 million sa peso. At ayon sa Vine Express, dahil sa maalingaw-ngaw na kaso ni Fat Cat, naglunsad ang McDonald's sa Vietnam ng bagong slogan ng kung ayaw mo ng gulay, kumain ka ng manok na may barbecue cheese. Ang slogan na ito ay pumukaw ng matinding galit sa netizens na parabang nangaasar. At maraming tao ang pumuna sa chain store dahil sa pagiging cold-blooded at immoral. At dahil doon ay nagpahayag ng galit ang mga Vietnamese netizens sa slogan at nanawagan na i-boycott ang nasabing store. Nang maglaon na pagtanto ng McDonald's ang kanilang pagkakamali at nagpost ng paghingi ng tawad sa Facebook page nito. Samantala, sa gitna ng mga samut-saring pangbabash ng mga netizens kay Tanzu, ay humingi siya ng tawad sa pamamagitan ng 2 video noong gabi ng May 4. Inihayag niya na ang kanyang matinding panghihinayang at kalungkutan sa pagpanaw ni Pang Mao. Ibinunyag din niya na ang sinabi niya kay Pang Mao na gusto niyang makipaghiwalay dito ay para subukan kung mahal pa siya nito. Mukhang sinusubukan niyang makalusot sa mga nanggagalaiti ng mga netizens. Ngunit gayunpaman, ang paghingi ng tawad ni Tanzu ay hindi kinilala ng mga netizens. Maraming netizen ang nakadama na ang kanyang paghingi ng tawad ay walang sinseridad at pagsisisi. Nagpahayag pa ng galit ang ilang netizens sa kasuotan ni Tanzu sa apology video nito. Samantala, ang mga kaibigan ni Tanzu ay nagbigay ng kanilang patotoo na di umano ay nakipaghiwalay daw siya kay Pang Mao noong April ng nakaraang taon. Ngunit gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon dahil patuloy siyang pinapaldalhan ni Pang Mao ng pera. Kasunod nito, si Tanzu at ang ama ni Pang Mao ay nagkasundo na ibabalik niya ang perang naibigay sa kanya ni Pang Mao na nagkakahalaga ng 130,000 won o halos lagpas sa 1 milyon sa peso. Ngunit kalaunan ay muling kinumpute ng kapatid na babae ni Pang Mao ang kabuuang halos na ibigay ni Pang Mao kay Tanzu. At ito ay umaabot ng 510,000 Chinese won o lagpas 4 na milyon sa peso. At hindi pa kasama rito ang mga regalo tulad ng mga mobile phones at brand name na mga bags na umaabot sa halagang 300,000 yuan o lagpas sa 2 milyon sa peso. Matapos noon ay nagpost siya ng isang video online na naglalantad sa pagkakaibang ito. Sinasabing habang patuloy ang relasyon ni Tanzu at Pang Mao, natuklasan ng pamilya ni Pang Mao na nakapagpadala siya ng pera na nagkakahalaga nga ng 510,000 yuan kay Tanzu. At para makolekta ang lahat ng pera na ito, ay talagang nagsumikap si Pang Mao. Dumating pa nga sa puntong nagbago ang mga hugis ng kanyang daliri dahil sa pagsusumikap sa paglalaro. At hindi siya naglalaro para lamang sa kanyang personal na kasiyahan, bagkus para sa babaeng labis niyang minamahal. Naglalaro si Pang Mao bilang jockey para kumita ng pera at siya'y kilalang manlalaro sa MOBA Games Honor of Kings. At sa tuwing naglalaro siya para sa account ng iba, kumikita lamang siya ng 20 yuan, katumbas ng 150 to 160 pesos. Salamat sa kanyang kahangahangang gaming skills, si Pang Mao ay mayroong 18,000 loyal fans at customers. At ang sinasabing 510,000 yuan na kinita niya sa mga nakalipas na 2 taon ay ipinagpalagay na kinita niya sa pamamagitan ng paglalaro ng 25,000 games. At ang halagang ito ay talagang makukuha sa paglalaro ng 2 taon na walang tigil araw-araw. At dahil sa kasipagan ni Pang Mao, ayon sa kanyang kapatid, ay madalas siyang nagpupuyat para sa paglalaro para lang makompleto ang mga orders ng kanyang mga customers. At hindi lang ang work ethic niya ang maganda, dahil si Pang Mao ay may malaking ring sincerity. Si Tanzu ay patuloy na nahaharap sa mas mataas na pagsisiyasat, pangbabash mula sa online kung saan marami ang nagsasabing siya'y naghuhukay ng ginto sa minahan.
Sa madaling salita, gold digger. At siya'y nanlilinlang at nagmamanipula ng damdamin ng ibang tao para lang sa pansariling kasiyahan. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang dakilang pagmamahal ay tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. At kinakailangan ni Pang Mao na lunukin ang mapait na katotohanan na mas pinili ng kanyang minamahal na makasamang ibang lalaki at pera lang ang habol sa kanya. Ito ay isang maikling pagsusuri ng kronolohiya at journey ng kaso ng pagkamatay ni Pang Mao na alias Fat Cat, isang game person mula sa China na winakasan ang sariling buhay dahil sa babaeng hindi naman siya totoong minahal.